Siya lang, noon, ngayon, at magpakailanman. Palakpakan natin ang Diyos. Siya lang. Sabi dito, supportive. Pinagpala ang mga naglilinis ng kanilang kasuotan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. So ano daw sinabi? Pinagpala ang mga naglilinis ng kasuotan. Mga kapatid, hindi ito literal na kasuotan. Yung pinagpala na sinasabi, yung lagi mong iniingatan ng iyong sarili hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoon. Yung pagtanggap mo sa ating Panginoon Jesucristo at ginawa mo siyang being your Lord and Savior, at siya na ang nanahan sa puso. Iniingatan na natin na tayo ay masanlang sa karumihan. Yun po yung ibig sabihin. Sinisikap natin na nililinis natin ang ating sarili. Kasi sabi sa diyan, 5, diba? Diyan, 1 John 5, ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Kaya sabi, ay Pastora, hindi na ba tayo pwede magkasala? Banal na ba tayo? Hindi pa. Tayo ay pinapaging banal. Kaya nga dito sa lupa, dito sa daigdig, ang paglilinis. Dito sa lupa, ang pagiging banal. Hindi pa tayo mabanal. Kaya lahat tayo pwedeng pumasok sa invitation ng Lord. Kahit anong sitwasyon mo, kahit anong karumihan ang meron ka, kahit anong kasalanan ang meron ka, imbitado ka sa pagbabago ng Diyos. Ang Panginoong Jesucristo lang ang merong kakayahan na linisin tayo sa lahat ng ating karumihan. Yes, amen. Pwedeng lahat. Kaya huwag natin sabihin na hindi na ako dyan pwede kasi makasalanan ako. Hindi ako dyan pwede kasi marumi ako. Hindi ako dyan pwede kasi kung ano-ano ang pagkakasala. May chance magbago ang lahat, mga kapatid. No? May chance na baguhin ka ng Diyos kung isuko mo sa iyo, isuko mo sa Diyos ang iyong sarili. Trust Him. Diba? Entrust to God ang ating mga sarili. Nag-iingat tayo na wag daw tayo, sabi, mapalad, pinagpala ang mga taong naglilinis ng kanilang kasuotan. Mga kapatid, yung kasuotan natin, panglabas, masukin. No, kasi bilang mga Kristiyano, nabago na tayo mula sa ating dating pagkatao. Wala na yung dati nating mga kaugalian na hindi kanais-nais bilang Kristiyano. Pero mostly, seriously, ang sinasabi ng ating Panginoon, linisin natin yung ating budhi. Yes. Yung ating mga pagnanasa, magalaman wala na. Amen. Na siyang naghahatak sa atin upang tayo ay magkasala palagi. Yes. Meron na tayong pagpipigil sa sarili. Meron na tayong pag-ibig sa kapwa. No? Merong Kristiyano na babago. We need to see a change. Not because we are perfect. We need to see a change. Because ang Kristiyano ay kailangan mabago. We need a transformation. Kailangan talaga merong pagbabagong makita. Hindi tayo mga banal, pero may pagbabago. Kasi pag dumating ang ating Panginoong Jesucristo, diyan magkakaalaman kung talaga bang binabago ang sarili mo. Dito pala, palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Kasi ang pangakong muling pagbabalik ng ating Panginoon ay mangyayari. Sa ayaw at sa gusto mo, babalik ang Panginoon. Ipinangako niya yan. Diba? Mabago ka man o hindi, babalik ang Panginoon. Amen. Diba? Mabago ka man o hindi, pag sinabi niya ngayon siya babalik sa buhay mo, babalik at babalik ang Panginoon, bubulagain ka. Paano kung hindi mo sineryoso ang paglilinis ng ating katauhan? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Seriously mga kapatid, ang pagiging Kristiyano, kailangan natin makikita sa ating pagbabago. Yes, amen. Kasi sabi ng Panginoon, ang pangako muling pagbabalik ng ating Panginoon ay napakahalagang mabulay-bulay natin sa ating puso at isipan. Hindi mababaliwala, hindi pwedeng ibabaliwala ang katuruan ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya po, meron tayong communion every first Sunday kasi sinabi ng ating Panginoong Jesucristo,
na lagi ninyong sasariwain sa inyong isipan, laging bubuhayin sa ating puso, na may Panginoong Jesucristo na nagbuwis ng kanyang buhay, nag-alay, nagtagas ang kanyang dugo para sa atin. Kaya tayo may communion, lagi natin ikinukonek ang ating sarili doon sa pag-alala na ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang dugo na inalay, nagbuwis siya para sa atin. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya ang pangako ng kanyang muling pagbabalik ay mangyayari. Sabi niya, subalit, kakain kayo, sabi niya, kakain kayo ng bungang puno, bungang kahoy na nagbibigay ng buhay. Yun po yun. Ang ating Panginoong Jesucristo, ang siya nating kasalo. At sinabi niya yan sa Pahayag 3:20. Kumakatok siya, I will knock the door. Sabi niya, ang sino mang mag-open ng door na to at ako ay papasok at muli kami kakain na magkasalo. Sinabi po yan ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. At sinabi niya, subalit maiiwan sa labas ng lungsod ang mga asal-aso, ang mga mangkukulam, ang mga nakikiapit, ang mga mamamatay tao, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang mga mahilig magsinungaling at mandaya. Mga kapatid, ito po ang sinabi. Wala talagang bahagi sa kaharian ng langit yung mga nabanggit, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Excuse me. Mga nakikiapit, mga mamamatay tao, mga sumasamba, mga mahilig, magsinungaling at mandaya. Walang bahagi sa kaharian ng langit. Sad to say, na kahit nga dito sa ating church pala, no, walang bahagi, wala nang bahagi. Kung paulit-ulit ka na nagipag-isa ka na kay Kristo, nakipag-isa kay Kristo. Kasi ang sabi dito, akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito ay papahayag sa inyo na nasa mga iglesia. Ako ang ugat, ang supling ni David. Ako ang maningning na sa bituin ng umaga. Sinasabi ng Espiritu sa babaeng ikakasal, hali kayo. Babaeng ikakasal, hali kayo. Tayo yung mga brides, tayo yung ikakasal. At ang Panginoong Jesucristo yung ating groom. Spiritually, kinasal tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kung nag-commit tayo, ma-committed tayo sa ating ministry, nakipagkasal tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya pala, dito sa loob pa lang mismo ng church, sinasala na ang mga mananampalataya. Kung ikaw ay paulit-ulit na ginagawa, hindi yung sinasadya talaga na gawain, sinungaling, mapag-imbita sa puso ng mga masasamang nasa ng laman, sinungaling, mandiraya, diba? Mangkukulang, lahat nandito ng kasamaan, mga asal-aso. Diba? Mga mangkukulang nakikiapid. Yung nakikiapid ka, imaginin mo, nakipagkasal ka na kay Jesus Christ, sumumpa ka na. Kaya may darating talaga, sumumpa ka na sa harapan ng Diyos dahil bilang pastor, bilang pastora, bilang legend na lingkod ng Diyos, pero nakiapid ka. Diba? Hindi ka makakapasok. Pastor ka na dito, pastora ka na, biniyaan mo, iniwanan mo pagkapastora mo, kaya nakipagsaw-saw ka sa asawa, nakiapid ka. Diba? Parusa ang daranasin, kaya kayo, hindi lang sinasabing tayo lang or dito. At ang mensahe na ito